Isang maaliwalas na hapon sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso at susubok sa inyong mga damdamin. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay. Ngunit paano kung ang pagmamahal na ito ang maging dahilan upang itago ang isang sikretong maaaring sumira sa lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amaya at ng kanyang anak na si Tala sa isang paglalakbay kung saan ang pagsunod sa puso ay may kaakibat na panganib. Paborito ni Tala Salcedo ang larong tagu-taguan. Sa kanilang maliit ngunit malinis na bahay sa Baryo Calinaw, alam na niya ang lahat ng posibleng taguan. Sa ilalim ng kama, sa likod ng mahabang kurtina, o sa loob ng malaking kabinet ng mga plato sa kusina. Ngunit ngayong hapon, may isang lugar siyang pinili na kahit kailan ay hindi pa niya nasusubukan. Ito ang lugar na laging nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaba. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kwarto ng kanyang ina. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Mula sa siwang tanaw niya ang likod ni Amaya na abala sa pagtutupi ng mga damit. Ang target ni Tala, ang espasyo sa pagitan ng pader at ng malaki. Lumang aparador na gawa sa Nara. Ang aparador na iyon. Ang aparador na laging nakakandado. Sa kanyang 8 taong gulang, sapat na ang kanyang isip upang malaman na may kakaiba sa aparador na iyon. Hindi ito basta-basta pinaglalagyan ng damit. Ito ang sentro ng lahat ng hindi isinasalita sa kanilang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit laging may lungkot sa mga mata ng kanyang nanay. Maingat at halos hindi humihinga, pumasok si Tala sa kwarto. Gumapang siya sa sahig na malamig at makintab hanggang sa marating ang kanyang taguan. Sumiksik siya sa masikip na espasyo, niyakap ang kanyang mga tuhod at naghintay. Narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa labas. "Tala anak, ready ka na ba? Hahanapin na kita." Hindi sumagot si Tala. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang isang maliit na ngiti. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho nang marinig niya ang paghakbang ni Amaya pabalik sa silid. Akala niya ay nahuli na siya. Ngunit hindi. Hindi siya hinahanap ng kanyang ina. Narinig ni Tala ang paghinto ng mga yapak sa tapat mismo ng aparador. Sumilip siya mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya ang kanyang nanay na nakatayo lang doon, nakatingin sa nakakandadong pinto ng aparador na para bang ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang mahinang hikbi, isang tunog na pilit pinipigilan ngunit puno ng sakit. Hindi ito ang unang beses na narinig niyang umiyak ang kanyang ina. Pero sa tuwing naririnig niya ito, parang may kung anong pumipiga sa kanyang munting puso. Nakita niyang dahan-dahang itinaas ni Amaya ang kanyang kamay, akmang hahawakan ang seradura, ngunit ibinaba rin itong muli, para itong nanginginig. Ilang sandali pa, tumalikod na si Amaya at lumabas ng kwarto. Isinarado ang pinto ng marahan. Naiwan si Tala sa kanyang taguan, hindi na iniisip ang laro. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang tunog ng pag-iyak ng kanyang ina at ang misteryo ng lumang aparador. Naalala niya ang nangyari noong 1 taon. Naglalaro siya ng manika sa sahig ng hindi sinasadyang gumulong ang ulo nito malapit sa aparador. Nang akmang aabutin niya ito, naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ng kanyang ina sa kanyang braso. "Tala," sabi ni Amaya sa isang boses na hindi niya kailanman naririnig dati. Malamig at seryoso. "Wag na wag kang lalapit dyan at hinding-hindi mo susubukang buksan ito. Naiintindihan mo ba? Ang higpit ng hawak nito at ang takot sa mga mata nito ay sapat na para tumango na lang siya kahit hindi niya lubos na maintindihan kung bakit." Mula noon, ang aparador ay naging isang halimaw sa kanyang isipan. Isang halimaw na nagpapalungkot sa kanyang nanay. Nang matiyak niyang nasa kusina na si Amaya,
Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Hapon na at pagod na ang kanyang ina mula sa magdamag na duty nito bilang isang nurse sa ospital ng Pag-asa. Maya-maya lang, habang naghahanda ng merienda, nakita ni Tala ang kanyang nanay na nakaidlip sa silya sa tabi ng mesa. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang braso at ang paghinga nito ay malalim at pagod. Sa ibabaw ng mesa sa tabi ng isang baso ng tubig, nakita ni Tala ang isang bagay na nagpatibok ng malakas sa kanyang dibdib. Ang bugkos ng mga susi ni Amaya. Nandoon ang susi ng bahay, ng gate, at isang maliit, makalawang na susi na alam niyang hindi para sa alinmang pinto sa kanilang bahay. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na iyon ang susi. Ang susi sa lahat ng kanyang mga tanong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mali ito. Alam niyang mali ito. Pero mas malakas ang pagnanais niyang malaman kung ano ang nagpapaiyak sa kanyang ina. Gusto niyang alisin ang lungkot sa mga mata nito at pakiramdam niya, ang sagot ay nasa loob ng aparador. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, kinuha niya ang mga susi. Ang tunog ng pagtama ng mga ito sa isa't isa ay parang kulog sa katahimikan ng hapon. Ngunit hindi nagising si Amaya. Bit-bit ang mga susi. Bumalik siya sa kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng aparador. Amoy luma at kahoy. Tinitigan niya ang seradura. Mukha itong pagod at matanda. Parang nagtatago ng isang lihim na napakatagal ng panahon. Itinaas niya ang nanginginig na kamay. Inabot ng ilang subok bago niya napili ang tamang susi. Ipinasok niya ito sa butas. Malamig ang bakal sa kanyang daliri. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahan itong pinihit. Isang malakas na klik ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Napatigil si Tala. Ang kanyang puso ay halos umakyat sa kanyang lalamunan. Naghihintay na marinig ang mga yapak ng kanyang ina. Ngunit tanging katahimikan ang sumunod. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto ng aparador. Malamig din ito. Sa isang hiningang puno ng kaba at pag-aasam, hinila niya ito. Dahan-dahan, bumukas ang pinto at nilamon si Tala ng isang madilim at mabigat na katahimikan mula sa loob. Ang hanging lumabas mula sa aparador ay amoy luma at nakatagong panahon. Isang pinaghalong amoy ng kamfor na pilit pinangangalagaan ng mga damit na hindi na naisusuot at isang kakaibang bigat na parang hininga ng isang lihim. Saglit na natigilan si Tala sa bukana. Hawak pa rin ang malamig na hawakan. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig. Puno ng pag-aalinlangan, kinuha niya ang maliit na flashlight na lagi niyang dala sa kanyang bulsa. Isang munting regalo mula sa kanyang nanay noong huli niyang kaarawan. Kakaibang isipin na ang liwanag na bigay nito ang gagamitin niya ngayon para silipin ang madilim na sikreto nito. Binuksan niya ang flashlight. Ang munting sinag ng liwanag ay tumama sa loob ng aparador. Nagpapakita ng mga hilera ng mga damit ni Amaya na maayos na nakasabit. Mga uniforme niya sa ospital, ilang mga bestida at mga blusang bihirang-bihira lang nitong isuot. Sa ilalim ay may ilang pares ng sapatos. Lahat ay ordinaryo. Walang kakaiba. Ngunit habang iginagala niya ang ilaw sa pinakaloob na bahagi, sa likod ng isang hilera ng mga damit na nakabitin, may isang bagay na kumislap. Hindi ito tela, hindi ito katad, bakal. Ibinaba ni Tala ang kanyang flashlight sa sahig. Itinutok ang ilaw sa direksyong yon at gumapang papasok sa aparador. Ang pakiramdam ay para siyang pumapasok sa bibig ng isang higante. Hinawi niya ang mga damit na amoy luma. Doon, sa sulok, nakatago sa ilalim ng isang lumang kumot, ay naroon ito. Isang kahon na gawa sa metal, kulay berde, ngunit kinakalawang na sa mga gilid. Hinawakan niya ito. Malamig at medyo mabigat.
Mayroon itong maliit na trangka sa harap, ngunit hindi ito nakakandado. Ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Bawat tibok ay parang malakas na tambol sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang mahinang tunog ng kalawang ang narinig niya. Ang unang nakita niya ay mga papel. Isang manipis na folder na naglalaman ng mga dokumentong mukhang galing sa ospital. Punong-puno ito ng mga sulat kamay ng doktor na hindi niya maintindihan at mga numero. Ngunit sa pinakaibabaw ng unang pahina, may isang pangalan na malinaw na nakasulat at nakaimprenta. Sinag Villanueva. Sinag. Isang pamilyar na pangalan, ngunit hindi niya maalala kung saan narinig. Sa ilalim ng folder, may isang litrato. Isang batang babae na marahil ay kaedad niya. Nakangiti ito ng malapad at may dalawang malalim na biloy sa kanyang mga pisngi. Ang buhok nito ay mahaba at itim at may suot itong isang maliit na ipit na hugis, paru-paro. Isang masayang bata. At pagkatapos, nakita niya ang huling bagay sa loob ng kahon. Ang mismong ipit na nasa litrato. Ang paru-paro na may kumikinang na mga bato. Ngunit hindi na ito kasing ganda. Ang isang pakpak nito ay may maitim at namuong mantsa. Kahit sa dilim ng aparador at sa liwanag lang ng flashlight, alam ni Tala kung ano yon. Dugo. Tuyong dugo. Binawi ni Tala ang kanyang kamay na para siyang napaso. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan na nagpahirap sa kanyang paghinga. Hindi ito isang simpleng lihim. Ito ay isang bagay na madilim at nakakatakot. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pangalang iyon, Sinag Villanueva. Nakita na niya iyon dati. 1 taon na ang nakalipas. Nakapaskil sa pader ng munisipyo, sa mga poste ng kuryente, sa bintana ng tindahan ni Aling Nena. Isang malaking salita sa itaas, missing. At sa ilalim, ang litrato ng parehong nakangiting batang babae na ang larawan ay hawak niya ngayon. Ang batang babae na may paru-paro sa buhok. Ang kanyang nanay, ang kanyang mabait at mapagmahal na nanay. Bakit nasa kanya ang mga gamit ng nawawalang bata? Kasabay noon, may narinig siyang kaluskos mula sa sala. Isang pag-ubo. Ang marang paggalaw ng silya. Nagising na si nanay. Isang bugso ng adrenaline ang bumuhos sa katawan ni Tala. Kailangan niyang maibalik ang lahat. Ngayon din. Nanginginig ang mga kamay. Dali-dali niyang ipinasok pabalik sa kahon ang litrato at ang folder. Mabilis niyang isinara ang takip nito at itinulak pabalik sa ilalim ng kumot sa pinakasulok ng aparador. Sa kanyang pagmamadali at panginginig, isang bagay ang dumulas sa kanyang mga daliri. Ang ipit na paru-paro. Gumawa ito ng isang maliit, halos hindi marinig na tik. Nang bumagsak sa sahig na kahoy, napatigil siya. Nanlaki ang mga mata. Ngunit bago pa man niya ito makuha, narinig niya ang mga yabag. Hindi na sa sala. Papalapit. Papunta sa direksyon ng kwarto kung nasaan siya. Walang oras. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Tala. Pinalitan ito ng purong takot. Sa bilis na hindi niya akalain na kaya niya, sinipa niya ang kumikinang na ipit papasok sa ilalim ng aparador. Isinara niya ang pinto nito nang walang ingay. Ipinihit ang susi sa seradura at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Inihagis niya ang bugkos ng mga susi pabalik sa mesa, sa eksaktong pwesto kung saan niya ito kinuha. Ilang segundo lamang bago bumukas ang pinto ng kanyang silid tulugan. Sumisid siya sa ilalim ng kanyang kumot at ipinikit. Nang mariin ang kanyang mga mata, umaasa na hindi siya mahuhuli. Tala? Anak? Narinig niya ang malambing na boses ni Amaya. Naramdaman niya ang paglubog ng isang bahagi ng kama, senyales na umupo ang kanyang ina. Sa tabi niya, naramdaman niya ang dahan-dahang paghaplos ng kamay nito sa kanyang buhok.
Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kuryente ng kaba sa kanyang buong katawan. Gising ka pa pala, bulong ni Amaya. Akala ko ay napagod ka na sa paglalaro. Pinilit ni Tala na panatilihing kalmado at malalim ang kanyang paghinga, pilit na ginagaya ang tunog ng isang natutulog na bata. Ayaw niyang magsalita, baka marinig ng kanyang nanay ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nagtagal ang sandaling iyon. Ramdam ni Tala ang pagtitig ng kanyang ina sa kanya. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang init ng haplos nito sa kanyang buhok at ang kakaibang bigat ng hangin sa pagitan nila. Pakiramdam niya ay parang napakaikli ng oras bago siya mahuli, bago malaman ng kanyang nanay ang kanyang ginawa. Ang laman ng kanyang isipan ay ang nakakatakot na mga imahe. Ang retrato ng batang sisinag, ang kagat ng dugo sa ipit, at ang mga salitang missing na nakapaskil sa mga pader ng Baryo Kalinaw. Hindi ito simpleng laruan na nawala. Ito ay isang bagay na malaki, at ang kanyang nanay ay tila kasama dito. Mahal na mahal kita, anak, bulong ni Amaya. Ang boses nito ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag ni Tala. Pagmamahal na may halong pangamba. Hinigpitan nito ang yakap, isang yakap na mas mahigpit kaysa karaniwan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at pagkalito, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Tala. Hindi niya pwedeng sabihin ito sa kanyang nanay. Kung nagtatago ang kanyang nanay ng ganito kalaking sikreto, baka hindi ito mapagkakatiwalaan. Pero saan niya sasabihin? Sino ang makakatulong sa kanya? Muli, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang guro, si Gyawang Diwa Reyes. Sa kanyang klase, laging nakikinig ng mabuti si Gyawang Reyes. Malumanay ito kung magsalita at parang nauunawaan nito ang lahat. Naisip ni Tala ang mga poster ni Sinag Villanueva na nakita niya. Baka alam ni Gyawang Reyes, baka pwede itong makatulong. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang nanay. Kahit na hindi niya ito lubos na maintindihan, ngunit paano kung ang pagtatanggol sa nanay niya ay nangangahulugan ng pagsasabi ng totoo? Kahit na ito ay magdudulot ng sakit? Nang maramdaman niyang bahagyang lumuwag ang yakap ni Amaya, iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, ngunit nagbigay siya ng isang mahinang ungol na parang nagbabago ng posisyon sa pagtulog. Nang maramdaman niyang bumangon na si Amaya, dali-dali siyang bumangon din. Nanay, mahina niyang tawag, sinisigurong maayos ang kanyang boses. Pupunta po ako sa CR. Tumangulang si Amaya. Ang mga mata nito ay tila malalim pa rin sa iniisip. Bumaba si Tala sa kama. Pinilit na maglakad ng normal, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng lihim na kanyang dala. Pagdating sa bukana ng kanyang silid, lumingon siya pabalik. Nakita niya ang kanyang nanay na nakatingin sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay tila nakatingin sa malayo, sa isang bagay na hindi niya makita. Ang imahe ng saradong aparador at ang namumuong dugo sa ipit ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagdating niya sa classroom kinabukasan, bumungad sa kanya ang pamilyar na ngiti ni Gyawang Reyes. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ni Tala. Hindi na lang ito simpleng paghanga sa kanyang guro. Mayroon na itong kasamang desperasyon. Habang nagkaklase, hindi mapakali si Tala. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang ipit sa kanyang bulsa, naglalaro sa kanyang mga daliri. Nang matapos ang klase at nagsimula ng magsilabasan ng ibang mga estudyante, lumapit siya sa mesa ng kanyang guro. Jeng Reyes? Mahina niyang sabi, tinig na halos hindi marinig. Napalingon ng guro, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bakit ba ni Tala?
May problema ka ba? Nag-atubili si Tala. Paano niya sisimulan? Paano niya sasabihin ang tungkol sa aparador, sa litrato, sa dugo? Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang guro, nagpasya siya. Kahit pa maliit pa siya, kailangan niyang itanong. Ma'am, nagsimula si Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko po sa aparador ni nanay. May mga gamit po ng isang bata. Isang bata na nawawala. Hinalungkat niya ang kanyang bulsa at inilabas ang litrato. Siya po, si Nag Villanueva. Pagkaakita ni Gengel Reyes sa litrato, nagbago ang ekspresyon nito. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang malalim na lungkot at pagkatapos ay isang biglaang matinding interes na nagpatayo sa kanyang balahibo. Lumapit ito kay Tala, lumuhod at hinawakan ang mga balikat ng bata. Saan mo ito nakita, Tala? Sigurado ka ba? Tanong nito. Ang boses ay mahina ngunit puno ng diin. Tumango si Tala. Hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Opo, ma'am. Sa aparador po ni nanay. Nakita ko rin po. Ang ipit niya, may dugo po. Ang mga mata ni Gengel Reyes ay nanatiling nakatutok sa litrato. Tila nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo ito at tiningnan si Tala ng diretso sa mga mata. Tala, sabi nito, ang boses ay nagiging mas matatag na ngayon. May kailangan akong malaman. Hindi mo dapat ito sinasabi sa kahit kanino, pero dahil sinabi mo na sa akin, kailangan nating gawin ito. Lumapit ito sa telepono sa kanyang mesa. Kailangan kong tumawag ng tulong. Ang mga tunog ay dumating ng walang babala. Malakas, paulit-ulit na pagkatok sa kanilang pinto. Parang may nagwawalang hinahabol ang bawat segundo. Hindi ito ang karaniwang pagkatok ng kapitbahay na manghihiram ng asukal o ang sigla ng mga batang nag-aanyaya ng laro. Ito ay pagkatok na puno ng awtoridad at pagmamadali. Si Amaya, nakagagaling lang sa mahabang duty sa ospital at pilit na pinipilit na makatulog, ay nagising na parang tinapunan ng malamig na tubig. Ang kanyang puso ay agad na nag-umpisang kumabog ng mabilis, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa isang pamilyar at nakapangingilabot na pakiramdam. Isang pakiramdam na palagi niyang sinusubukang takasan. Ngunit ngayon ay tila humahabol sa kanya. Sino yan? Tawag niya mula sa kanyang kwarto. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Walang sumagot na pangalan. Tanging boses lang ng lalaki ang sumagot. May diin at utos. Buksan niyo po ang pinto, Bibi Amaya Salcedo. Mayroon kaming search warrant. Search warrant? Ang mga salitang yon ay bumagsak sa kanya na parang batong humahampas sa dibdib. Mundo niya ay tila bumagal. Humihingi ng search warrant? Para sa kanya? Bakit? Mula sa pagkakaupo niya sa gilid ng kama, nakita niya ang maliit na figura ni Tala. Napapalapit sa pintuan ng kwarto. Ang mga mata nito ay dilat na dilat sa takot at pagkalito. Mabilis siyang tumayo at hinawakan ang balikat ng anak. Dito ka lang, Tala. Huwag kang aalis. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, naririnig niya ang pagbukas ng kanilang pinto sa harap. Isang grupo ng mga unipormadong pulis ang pumasok, kasama ang isang babae na nakasuot ng sibilyan. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata ay tila walang emosyon. Kasama rin ng babae ang pamilyar na mukha ni Gang Reyes, ang guro ni Tala, na nakatingin sa kanya na may halong awa at determinasyon. B. Salcedo, sabi ng babaeng nakasibilyan, ipinapakita ang kanyang badge. Ako po si Detective De La Cruz. Kailangan naming maghanap ng ebidensya patungkol sa pagkawala ni Sinag Villanueva. Sinag Villanueva. Ang pangalan na yon. Ang pangalang iyon na sinubukan niyang burahin sa alaala niya, sa alaala ng kanyang anak. Ang pangalang yon na nakita ni Tala sa aparador. Naramdaman ni Amaya ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha.
Parang nabutas ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Paano nila nalaman? Paano nila nalaman ang tungkol sa aparador? Sa pagitan ng kanyang sariling pagkalito at takot, nakita niya ang mga mata ni Tala na nakaturo sa kanya, puno ng katanungan na hindi niya kayang sagutin. Ang tingin na iyon ang nagpabagsak sa kanya. Alam niyang hindi na niya kayang itago ang sikreto. Habang ang mga pulis ay nagsimulang halughamin ang kanilang tahanan, si Detective Dela Cruz ay naglakad papunta sa kwarto ni Tala at Amaya. Nakita nito ang aparador, ang nakakandadong aparador. "Pwede po bang buksan ninyo yan, Bibi Salcedo?" tanong ng detective. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nanginginig ang mga kamay ni Amaya habang inaabot ang susi mula sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Bawat segundo ay parang isang oras. Nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang anak na nakatitig sa kanya. Naghihintay ng paliwanag na hindi niya kayang ibigay. Nang mabuksan ang aparador, tila nahulaan na ng detective ang kanyang makikita. Mabilis nitong hinanap ang lumang kahon. At nang mabuksan ito at mailabas ang mga gamit, ang litrato ni Sinag, ang mga papeles, at ang ipit na may mantsa ng dugo, tila nawala ang lahat ng pag-asa ni Amaya. "Ito ba ang mga gamit ni Sinag Villanueva?" tanong ng detective. Hindi na humihingi ng sagot, kundi nagbibigay ng desisyon. Hindi makapagsalita si Amaya. Ang tanging nagagawa niya ay tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, B. Salcedo," sabi ni Detective Dela Cruz. Ang boses ay nagiging mas seryoso. Ngunit ang pagtatago ng ebidensya, lalo na sa isang kaso ng pagkawala ng bata, ay isang mabigat na krimen. Naramdaman ni Amaya ang paghawak ng isa pang pulis sa kanyang braso. Ang lamig ng posas na ipinulupot sa kanyang mga kamay ay parang sinasalamin ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Sa kanyang tabi, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Tala. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa nakikitang takot at pagkalito sa mga mata nito. "Tala, anak," pilit niyang sabi. Ang boses ay halos hindi marinig. "Hindi totoo ang iniisip nila. Hindi ako. Hindi ko siya sinaktan." Ngunit ang mga salita niya ay lumulutang lamang sa hangin. Nawawala ng saysay sa gitna ng mga uniforme at ng lumalalang bangungot na tila hindi na matatapos. Habang sila ay inilalabas ng pinto, nakita niya ang pagdating ni Dr. Elias Montenegro sa kabilang dulo ng kalsada. Nagmamadali itong lumapit. May ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Amaya ang isang mabilis na kislap sa mga mata ng doktor, isang kislap ng kasiyahan, ng tagumpay. At sa sandaling iyon, alam ni Amaya na hindi lang ang pagtatago niya ang magiging problema niya. Alam niya na nasa panganib siya at marahil pati na rin si Tala. Ang ingay. Yun ang unang narinig ni Tala nang magising siya kinabukasan. Hindi ang tahimik na sipol ng mga ibon sa umaga o ang malumanay na pagbati ng araw. Ito ay ang ingay ng mga bulungan, ng mga tawa na may halong panunuya, ng mga yabag ng mga paa na tila gustong kumalabog sa sahig. Nang bumangon siya mula sa kanyang higaan, hindi niya agad nakita ang kanyang nanay. Ang pwesto sa tabi niya ay bakante. Tanging ang malamig na bahagi ng kumot ang kanyang nahawakan. Sa kanyang pagkagulat, napansin niya ang isang babaeng hindi niya kilala na nakaupo sa tapat ng kanilang mesa sa kusina, kasama ang guro niyang si Gong Reyes. Nakita rin niya ang mga gamit ni nanay na nakakalat sa mesa. Isang larawan nila ng kanyang nanay, isang maliit na rosaryo, at isang lumang pitaka. "Magandang umaga, Tala," malumanay na sabi ni Gong Reyes, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero kailangan nating maging matatag." Si Gong Reyes ang nagpaliwanag. Dahan-dahan, ngunit may diin. Tungkol sa nangyari, tungkol sa pag-aresto kay Amaya.
tungkol sa mga ebidensyang nahanap at tungkol sa mga haka-haka ng buong baryo Kalinaw. Habang nagsasalita si Ginoong Reyes, parang bumibigat ang dibdib ni Tala. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat sila ay tumitingin sa nanay niya na parang isang halimaw. Pagdating niya sa paaralan, mas lumala ang lahat. Ang mga dating kaklase na nakikipaglaro sa kanya ay biglang umiiwas. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya sa bawat sulok. Sa kantin, nang akmang uupo siya sa paborito niyang upuan, isang batang lalaki ang humarang sa kanya. "Diyan si Tala, ang anak ng kriminal!" Sigaw nito, at agad na napatingin ang lahat sa kanya. Nagsimula ang pagtawa. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pagnanais na maglaho na lang. Sinubukan niyang lumapit kay Maria, ang kanyang dating kaibigan, ngunit nang makita siya nito, agad itong yumuko at nagkunwaring abala sa kanyang libro. Ang dating mga ngiti at tawanan ay napalitan ng mga tingin ng paghuhusga at pagkamuhi. Parang ang buong baryo ay nagkaakaisa sa paghatol sa kanyang nanay at sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, isang anino ang lumitaw. Si Dr. Elias Montenegro. Ito ang unang beses na nakita niya itong personal simula nang mapabalita ang pag-aresto kay Amaya. Lumapit ito sa kanya sa gitna ng pasilyo. Ang mukha nito ay puno ng nagkukunwaring pag-aalala. "Tala anak," malumanay nitong sabi na parang isang taong pamilyar. "Alam kong napakahirap nito para sa'yo. Ang iyong ina. Nahihirapan din siya. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan natin siya." Tinapik nito ang kanyang ulo. Isang haplos na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit ngayon ay parang dumudurog sa kanya. Naramdaman niya ang mga tinginin ng ibang estudyante, ng ibang guro. Parang lahat sila ay nagmamasid, naghihintay. "Salamat po, Doc." Mahina niyang sagot na nais na lang tumakbo papalayo. Habang naglalakad siya papalayo, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang tingin ni Dr. Montenegro sa kanyang likuran. Hindi ito tingin ng isang doktor sa isang pasyente o ng isang kaibigan ng pamilya. May kakaiba, may malamig, may nakakakilabot. Sa kabilang banda, sa loob ng maliit na opisina ng paaralan, tahimik na nakaupo si Gong Diwa Reyes, hawak ang litrato ni Sinag Villanueva. Pinipigilan niya ang mga luhang nais ng kumawala. Alam niyang tama ang kanyang ginawa sa pagtawag sa pulis, ngunit ang makita ang epekto nito kay Tala, sa bata na tila nawalan ng lahat, ay napakasakit. Naalala niya ang mga salita ng kanyang bagong kakilalang abogado, si Attorney Santos. "Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, Ginoong Reyes. Ang mga gamit na nakuha sa bahay ng ina ay maaaring ipaliwanag. Kailangan natin ng direktang koneksyon kay Dr. Montenegro." Napatitig si Ginoong Reyes sa litrato ni Sinag. Ang ngiti ng bata ay tila nang aasar sa kanya. Halos 1 taon na ang lumipas mula nang maglaho si Sinag at 1 taon na rin siyang naghahanap ng kasagutan. Ang paglapit niya kay Tala ay isang desperadong hakbang, ngunit tila iyon lang ang paraan para makakuha ng liwanag sa dilim. Bigla, naisip niya ang mga sinabi ni Tala tungkol sa pag-uusap ng kanyang nanay kay Dr. Montenegro bago ito arestuhin. Ang ekspresyon ng doktor, ang pag-aalala na tila pekeng-peke. Ito ba ang unang pahiwatig? Ang doktor ba na nagpapanggap na nagmamalasakit ang may kinalaman? "May mas malaking isda sa likod nito," sabi ni Attorney Santos sa kanya sa telepono kagabi. "At mukhang kilala mo kung sino." Pinikit ni Ginoong Reyes ang kanyang mga mata. Ang pag-aalala para kay Tala, ang galit para kay Sinag, at ang determinasyon na makamit ang hustisya ay naghalo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging mas maingat. Kailangan niyang maging mas matalino. Dahil alam niyang ang kalaban nila ay hindi lamang isang simpleng tao na nagtatago ng sikreto, kundi isang taong may kapangyarihan at impluwensya.
Isang taong hindi magdadalawang isip na manakit para maprotektahan ang kanyang sarili. Pamab, ang malamig na bakal ng rehas ay sumasalamin sa lamig ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng maliit at masikip na selda, si Amaya Salcedo ay nakaupo sa sahig. Ang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay tila sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. Ang mga tunog ng pagbagsak ng mga pinto sa malayo, ang mga sigawan ng ibang mga bilanggo, at ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng mga iyon, lahat ay bumubuo ng isang simponya ng kanyang bangungot. Isang taon. Halos isang taon na ang nakalipas simula nang mangyari ang lahat. Ang gabing iyon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, parang isang sugat na hindi gumagaling. Naalala niya ang mga mata ni Sinag na puno ng takot, ang mga pasa sa balat nito, ang panginginig ng kanyang maliliit na kamay habang ibinubulong nito ang mga salitang hindi niya kayang paniwalaan noong una. Ang laro na tinutukoy ni Dr. Elias Montenegro, ang kanyang pagtanggi na maniwala, hanggang sa makita niya mismo ang mga ebidensya. Naalala niya ang kanyang desisyon, ang panganib, ang paglalakad sa dilim, dala si Sinag na halos hindi na makahinga sa takot, papalabas ng ospital ng pag-asa. Ang pag-aayos ng lahat para sa ligtas na pagtakas nito sa ibang bayan, sa ilalim ng ibang pangalan, ang mga pangakong hindi niya masisira, ang mga pangakong naglagay sa kanya sa kinasasadlupan niya ngayon. Ang pagkatok sa kanilang pinto kahapon ay tila isang palaso na tumusok sa kanyang puso. Ang pagdating ng mga pulis, ang paghahanap sa aparador, ang pagkakadiskubre sa kahon, ang mga mata ni Tala na puno ng pagkalito at takot habang siya ay inaaresto. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na Tala na ngayon nag-iisa, iniisip na ang kanyang ina ay isang kriminal. Sinong nagturo sa inyo? Bulong niya sa sarili, ang boses ay nanginginig. Ang mga pulis ay hindi nagbigay ng detalye, ngunit alam niyang may kinalaman ang lalaking iyon. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang selda. Hindi ang karaniwang tunog ng pagbabantay. Ito ay mas mabagal, mas may layunin. Nakita niya ang figura ni Dr. Elias Montenegro na nakatayo sa bukana, nakasuot ng kanyang karaniwang maayos na damit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Amaya, sabi nito. Ang boses ay puno ng kapusukan na pilit na pinapakalma. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakalungkot talaga. Tumingin lang si Amaya sa kanya. Walang emosyon sa kanyang mukha. Alam niyang ang lahat ng ito ay isang palabas. Ang pag-aalala na yon ay hindi totoo. Salamat sa iyong pagbisita, doktor, sabi ni Amaya. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Ngumiti si Dr. Montenegro, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pumasok ito sa selda at naupo sa maliit na upuang bakal sa harap niya. Tumingin ito sa paligid na parang sinusuri ang bawat sulok bago muling tumingin kay Amaya. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, sabi nito. Ang boses ay bumaba sa isang bulong. Mahirap kapag ang pagmamahal mo sa isang bata ay nagtutulak sa iyo na gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Pero sana ay naisip mo ang mga kahihinatnan. Tumayo si Amaya at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang kinokontrol. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Elias? Pinatay mo na ako. At ngayon, dinadamay mo pa ang anak ko. Tumawa ng mahina si Dr. Montenegro. Isang tunog na walang saya, walang kagalakan. Amaya, hindi mo pa rin naiintindihan. Ano? Hindi ko ginawa ang lahat ng ito para saktan ka. Ginawa ko ito para sa ating lahat. Para sa negosyo. Negosyo? Ulit ni Amaya, hindi makapaniwala. Tinawag mong negosyo ang pag-abuso sa mga bata?
Hindi ko sila inaabuso. Sabi ni Dr. Montenegro, ang kanyang boses ay nagiging mas matigas. Inililigtas ko sila. Nagbibigay ako ng bagong buhay. At ang iba ay nagiging bayad para sa aking serbisyo. Lumapit ito sa kanya. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. Hindi na ng pag-aalala, kundi ng lamig at kapangyarihan. Isipin mo ang anak mo, Amaya. Si Tala. Mukhang napakabait niyang bata. Sayang naman kung dahil sa isang maling salita mo lang, maglaho rin siya na parang bula. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Amaya na parang sampal. Ang kanyang anak, ang kanyang mahinang si Tala, na wala pang kaalam-alam sa tunay na panganib na kanyang kinakaharap. Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang balahibo. Ang pagbabanta ay malinaw. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at takot, napansin ni Amaya ang isang bagay. Ang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa sulok ng pader, sa itaas ng pinto. Kamera. Alam niyang may kamera. Alam niyang may nakakarinig. Ngunit ang pagbabanta ni Dr. Montenegro ay masyadong malakas, masyadong personal. Para hindi ito magdulot ng reaksyon, ngumisi si Amaya. Isang ngising puno ng desperasyon at hamon. Hindi mo ako matatakot, Elias. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Talaga ba? Tanong ni Dr. Montenegro. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Malalaman natin yan. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Marami pa tayong pag-uusapan. Bago pa man makasagot si Amaya, lumabas na si Dr. Montenegro ng selda. Iniwan siya ngang mag-isa sa kanyang bangungot. Ngunit habang nakatitig siya sa kumikislap na pulang ilaw, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung may kamera, kung may nakakarinig, marahil may paraan pa. Marahil ang lahat ng ito ay hindi pa tapos, Ram. Ang opisina ni Attorney Ricardo Santos ay maliit. Ngunit puno ng mga libro at mga folder na tila nagkukwento ng libo-libong kaso. Sa gitna ng mga ito, nakaupo si Gingata Diwa Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang binabalikan niya ang mga pangyayari. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga dokumentong kanyang inihanda. Mga kopya ng medical records ni Sinag Villanueva mula sa Ospital ng Pag-asa, mga sulat mula sa mga dating pasyente na nagpapahiwatig ng anomalya, at ang litrato ni Sinag na hawak niya ngayon na tila isang banal na relikya. Sigurado ka ba, Gangam Reyes? Tanong ni Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang tinitingnan ang mga papeles. Ang impormasyong ito ay maaring maglagay sa iyo at sa iyong kliyente sa mas malaking panganib. Si Dr. Montenegro ay isang kilalang tao dito. Malakas ang kanyang koneksyon. Tumango si Gangam Reyes. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakakagat. Alam ko po, Attorney Santos, ngunit hindi ko ito magagawa para kay Sinag at hindi ko ito magagawa para kay Amya. Alam kong hindi siya ang may sala. Alam kong may tinatago si Dr. Montenegro. Muling tiningnan ni Attorney Santos ang mga papel, lalo na ang bahagi ng medical record ni Sinag na binilugan ni Gingaro Reyes. Isang maliit na detalye tungkol sa antibiotic na ibinigay sa bata. Isang gamot na hindi karaniwang ginagamit para sa kondisyon nito, ngunit madalas na inirereseta sa mga pasyenteng dumadaan sa mga partikular na interbensyon. Ito, sabi ng abogado, itinuturo ang linya. Ito ang posibleng susi natin kung mapapatunayan natin na ginamit ang gamot na ito para itago o itakas si Sinag o bilang bahagi ng serbisyo na binabanggit ni Amaya. Maaring ito na ang magbubunyag ng lahat. Napabuntong hininga si Gingaro Reyes. Pero paano natin ito mapapatunayan? Ang tanging nakakaalam ay si Amaya at nasa kulungan siya. At si Dr. Montenegro, tiyak na sisiguraduhin niyang walang makakalabas na impormasyon.
Napaisip si Attorney Santos. Tumingin siya kay Ging Reyes, isang bagong ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Kailangan natin ng taong direktang makapagpapatunay, isang taong nakasaksi o direktang sangkot sa mga transaksyon ni Dr. Montenegro. At hindi si Amaya iyon, dahil ang testimonya niya ay maaring ituring na biased dahil sa kanyang sitwasyon. Napaatras, si Ginengwal Reyes. Sino po ang tinutukoy ninyo? May nabanggit ang aking source sa ospital, paliwanag ni Attorney Santos. May isang nurse na dati ring nagtatrabaho sa ilalim ni Dr. Montenegro na bigla na lang nag-resign ilang buwan. Matapos maglaho si Sinag. Tila takot na takot daw ito. Sino po siya? Tanong ni Ging Reyes, puno ng pag-asa. Hindi ko pa alam ang eksaktong pangalan, sagot ni Atty. Nasabi Santos. Pero ang mahalaga, alam natin na may ibang posibleng saksi. Kailangan natin siyang mahanap. At kailangan nating siguraduhin na ligtas siya bago siya magsalita. Paglabas ni Ginengwal Reyes sa opisina ni Atty. Santos, dala niya ang bagong pag-asa at bagong hamon. Iniisip niya si Tala, ang maliit na batang nawalan ng ina at kasamaang nagbabayad para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Naisip niya ang mukha ni Sinag sa litrato, ang ngiti nito na tila nananawagan ng hustisya. Habang naglalakad siya papalayo sa gusali ng korte, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya. Ang boses ay nag-aalangan. Jeng Reyes? Isang mahinang boses ang narinig niya sa kabilang linya. Tila nagpipigil ng takot. Ako po si Lita. Dati po akong nurse sa Ospital ng Pag-asa. Nagtatrabaho po ako doon nung nawala si Sinag. Napahinto si Geng Reyes sa paglalakad. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Ito na ba? Ito na ba ang tinutukoy ni Atty. Santos? Lita, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Kilala kita. Nakita na kita noon. Kailangan mo bang magsalita? Opo, sagot ni Lita. Ang boses ay mas nanginginig na ngayon. Alam ko po kung ano ang nangyayari. Nakita ko po ang ginagawa ni Dr. Montenegro. At alam ko po kung nasaan si Sinag. Isang malakas na paghinga ang pinakawalan ni Ging Reyes. Ang mundo niya ay tila nagbago sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkakalagay sa tamang pwesto. Saan, Lita? Nasaan si Sinag? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-asa at pangamba. Pero Geng Reyes, sabi ni Lita, ang boses ay parang may hindi masabi. May kailangan po kayong malaman. Hindi lang si Sinag ang tinutulungan ni Dr. Montenegro na mawala. Marami pa po. At hindi ko po alam kung ligtas pa ako. Nasaan ka, Lita? Sasamahan ka namin. Tutulungan ka namin. Sabi ni Gineng Reyes, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitindi. Hindi po pwede, sagot ni Lita. May narinig siyang tunog ng pagmamadali sa background. Nasa panganib po ako. Kailangan niyo pong maniwala sa akin. Si Dr. Montenegro. Hindi siya tumitigil. At ang huling sinabi niya kanina, tungkol sa paglilinis niya sa mga lumang kaso. Natatakot po ako na baka pati si Ame. O baka kayo na ang susunod. Biglang naputol ang linya. Naiwan si Ginengwal Reyes na nakatitig sa kanyang telepono. Ang puso niya ay bumibigat sa bigat ng mga salitang naririnig niya. Naramdaman niya ang matinding takot, ngunit kasabay noon, isang matinding determinasyon ang nabuo sa kanya. Kailangan niyang iligtas si Lita, kailangan niyang iligtas si Amaya, at kailangan niyang ibunyag ang katotohanan tungkol kay Dr. Elias Montenegro. Ang dating bahay na puno ng tawanan at init ay unti-unting nagiging isang malamig na kulungan para kay Tala. Simula nang mapunta sa kustodya ng kanyang kamag-anak, ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga pag-iisa at pag-iwas. Ngunit ang pinakamalala,
ay ang palagiang pagbisita ni Dr. Elias Montenegro. Sa una, ito ay mukhang pagpapakita lamang ng malasakit. Dala-dala nito ang mga bagong laruan, mga libro, at matatamis na salita. "Kumusta ka, Tala? Miss mo na ba ang nanay mo?" tanong nito. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kunwaring pagmamalasakit. "Huwag kang mag-alala. Tinutulungan namin ang iyong nanay. Malapit na siyang makauwi." Ngunit habang tumatagal, ang mga pagbisita ay naging mas madalas at ang kanyang mga tanong ay naging mas mapilit. Hinahalungkat nito ang kanyang mga gamit. Tinitingnan ang kanyang mga drawing at palaging nagtatanong tungkol sa kanyang nanay. Kung ano ang mga sinasabi nito sa kanya. Kung may nabanggit ba itong mga pangalan. May kakaiba sa paraan ng pagtingin nito kay Tala. Isang tingin na hindi pangkaraniwan. Isang tingin na nagpapatayo ng balahibo ni Tala. Isang gabi, habang naglalaro si Tala sa sala, hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Dr. Montenegro sa telepono sa loob ng silid ng kanyang kamag-anak. Nakatago sa likod ng kurtina, halos hindi humihinga, pinilit niyang unawain ang bawat salita. "Oo, kailangan nang mawala ng bata," sabi ng boses ni Dr. Montenegro. Ang tono ay malamig at walang emosyon. Nagsisimula na siyang magtanong ng masyadong marami. Masyadong malapit na siya sa katotohanan. Nanginginig na narinig ni Tala ang pagbigkas ng pangalan niya. "Tala." Bago pa man siya magsalita, kailangan natin siyang patahimikin. "Alam mo na ang gagawin. Gawin mo ito ng maayos, nang walang makakahalata." Napadapo ang kamay ni Tala sa kanyang bibig. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang doktor ay gustong saktan siya. Ang lalaking ito na nagpapanggap na mabait. Ang lalaking ito na nagsabing tutulong sa nanay niya ay gustong saktan siya. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi lang ang nanay niya ang nasa panganib. Siya rin. Ang mga poster ni Sinag Villanueva na nakita niya noon ay tila bumalik sa kanyang isipan. Ang mga nawawalang bata. Ang mga lihim. Nang marinig niyang ibaba na ni Dr. Montenegro ang telepono, hindi na nag-aksaya ng oras si Tala. Sa pinakamabilis na paraan na kaya niya, tumakbo siya palabas ng bahay. Hindi siya nag-isip. Hindi siya tumingin sa likod. Ang tanging nasa isipan niya ay ang makalayo, makatakas. Ang gabi ay madilim at malamig. Ang mga kalsada ng Baryo Kalinaw ay tila mas malawak at mas nakakatakot kaysa karaniwan. Ngunit ang takot sa kanya ay mas malaki kaysa sa takot sa dilim. Naramdaman niya ang paghabol ng kanyang sariling mga yapak, ang paghingal ng kanyang paghinga. Naalala niya ang numero. Ang numero na ibinigay sa kanya ni Gong Reyes noong una, itong nagpakilala sa kanya. Isang numero na dapat tawagan kung mayroon siyang problema, kung mayroon siyang kailangang sabihin, kung nasa panganib siya. Inilabas niya ang lumang cellphone na binigay sa kanya ng nanay niya noon pa man. Isang lumang modelo na halos hindi na niya ginagamit dahil mas gusto niya ang mga laruan. Pinindot niya ang mga numero, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang bawat pindot ay parang isang pagsubok. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang sumagot. Si Giayang Reyes. Hindi na napigilan ni Tala ang kanyang mga luha. Reyes," ang sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. "Tulungan niyo po ako, si Dr. Elias." Narinig niya ang pagkabigla sa boses ni Gongar Reyes, ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. "Tala, nasaan ka? Makinig ka sa akin, Tala. Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka." Habang naguguluhan si Tala kung paano ipapaliwanag ang kanyang lokasyon, isang bagay ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang tawag na narinig niya. Ang mga salitang narinig niya.
Alam niyang kailangan niyang tumakbo, kailangan niyang magtago. Ngunit saan? Sa pagtatakbo niya, nakita niya ang maliwanag na ilaw ng isang maliit na tindahan na bukas pa. Mabilis siyang pumasok dito, nagtago sa likod ng mga estante ng mga delata. Humihingal, pinilit niyang ipaliwanag kay Gong Reyes ang kanyang sitwasyon. Ang boses niya ay halos hindi na marinig sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Nasa tindahan po ako. Yung maliit, malapit sa lumang simbahan. Sabi niya, habang pinipilit na huminga. Doktor, sabi niya, gusto niyang patahimikin ako. Sa kabilang linya, narinig ni Gingero Reyes ang boses ni Tala na nagiging mas mahina. Tala? Tala, makinig ka sa akin. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako dyan. Ngunit bago pa man matapos ni Gingero Reyes ang kanyang sasabihin, biglang naputol ang linya. Sa tindahan, sa likod ng mga estante, narinig ni Tala ang tunog ng pagbukas ng pinto. At ang pamilyar, nakakatakot na boses ni Dr. Elias Montenegro. Nasaan ka, maliit na bata? Sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit, ngunit may halong banta. Naiwala ka na naman ba? Gusto mo bang tulungan kita? Nanginginig si Tala sa kanyang pinagtataguan. Alam niyang siya ay natagpuan na. Ang kanyang pagtakas ay nagtapos na. Ang bawat tunog sa loob ng kulungan ay tila humahampas sa pandinig ni Amaya. Bawat isa ay nagpapalalim sa kanyang pagkalumbay. Ang usapan niya kay Dr. Montenegro kahapon ay paulit-ulit niyang binabalikan. Ang banta nito sa kanyang anak ay bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Tala pagkatapos niyang makatakas, at ang kawalan ng katiyakang iyon ay mas mahirap tanggapin kaysa sa sarili niyang pagkakakulong. Isang araw, habang siya ay nakaupo sa malamig na sahig, hindi makatingin sa anumang bagay, isang bantay ang nagbukas ng kanyang selda. Hindi ito ang karaniwang pagbibigay ng pagkain o ang pagbabago ng gwardiya. May kakaiba sa kanyang kilos, isang pag-aalangan, isang bigat na hindi niya maintindihan. Biggie Salcedo, sabi ng bantay. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng malungkot na balita. May bisita po kayo. Nagdilim ang paningin ni Amaya. Bisita? Sino pa ang bibisita sa kanya dito? At bakit may kakaibang aura ang pagdating nito? Nang makapasok siya sa silid pagsasangguni, nakita niya ang mukha ni Attorney Ricardo Santos, ang abogado, na inatasan ng hukuman upang tulungan siya. Ngunit sa likod nito, nakatayo ang isang babae na hindi niya kilala. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at pagtataka. Amaya, nagsimula si Attorney Santos. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. May masama akong balita. Naramdaman ni Amaya ang paglamig ng kanyang buong katawan. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamay. Nakipag-usap kami sa pulisya. Nakipag-ugnayan kami sa mga awtoridad sa ibang bayan. At nalaman namin na si Tala nawawala. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa kanya na parang kidlat. Nawawala? Ang kanyang Tala? Ang kanyang anak na pinoprotektahan niya, na pinagsisikapan niyang iligtas mula sa panganib, ngayon ay nawawala rin? Hindi. Bulong ni Amaya. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi totoo yan. Imposible. Ayon sa report, Tala, lumabas siya ng bahay ng kanyang kamag-anak kagabi. Patuloy ni Attorney Santos, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Sinubukan niyang tumawag, ngunit naputol ang linya at wala na siyang nakitang bakas. Naramdaman ni Amaya ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ay tila nawalan ng saysay. Ang pagtatago niya ng sikreto, ang pagtulong niya kay Sinag, ang lahat ay nagresulta lamang sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi ito pagtatanggol. Ito ay kapahamakan. Hindi. Sabi niya,
Ang boses ay nagiging mas malakas, puno ng desperasyon. Hindi pwede. Hindi niya gagawin yon. May mali. Sumingit ang babaeng kasama ni Attorney Santos. Bibi, Salcedo, ako si Gingero Reyes, ang guro ni Tala. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Nakipag-usap ako sa pulisya. Mayroon akong impormasyon na maaaring makatulong, ngunit kailangan kong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Sinag, tungkol kay Dr. Montenegro. Tiningnan ni Amaya si Gingero Reyes, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang guro ni Tala? Alam nito ang tungkol kay Dr. Montenegro? At paano nito nalaman ang tungkol kay Sinag? Ngunit wala siyang oras para magtanong. Ang kanyang anak, ang kanyang Tala ay nawawala. Sa labas ng selda, sa television sa waiting area, may lumabas na balita. Isang reporter ang nag-uulat mula sa labas ng korte. Ang headline, "Why nurse na suspect sa pagkawala ng bata? Posibleng may kinalaman sa isang malaking sindikato." Nakita ni Amaya ang mukha ni Dr. Elias Montenegro na nasa screen, nagbibigay ng pahayag sa media. Ito ay mukhang isang taong nababahala. Isang taong gustong tumulong. Gusto ko lang sabihin na labis akong nalulungkot sa nangyari kay Bibi Salcedo at sa kanyang anak. Sabi ni Dr. Montenegro sa kamera, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Bilang isang doktor at isang kaibigan ng pamilya, umaasa akong matatagpuan si Tala ng ligtas at sana ay magkaroon ng linaw ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Pinatay ni Attorney Santos ang telebisyon. Mukhang ginagamit niya ito para siraan ka, Amaya. Sabi nito, pinapakalat niya na ikaw ang may problema, na ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang anak mo. Naramdaman ni Amaya ang pagkabigo. Lahat ay laban sa kanya. Ang batas, ang opinyon ng publiko, at ang lalaking tila alam ang lahat. Ang kanyang kalayaan ay kinuha na. Ngayon, ang kanyang anak ay nasa panganib din. Tila wala na siyang pag-asa. Ang selda na ito ay hindi lamang isang pisikal na kulungan, kundi isang representasyon ng kanyang kalagayan. Nakulong sa sarili niyang mga desisyon, sa sarili niyang mga lihim. Napaupo siya muli sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng kawalan ng pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang magagawa. Nawala na ang lahat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala niya ang sinabi ni Dr. Montenegro, ang babala tungkol kay Tala. Naramdaman niya ang takot na dumadaloy sa kanyang ugat. Kung ang doktor na yon ang may kinalaman sa pagkawala ni Tala, paano niya ito mapoprotektahan mula rito? Ngunit habang nakaupo doon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, isang maliit na piraso ng determinasyon ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Para kay Tala, para kay Sinag. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Sa pagitan ng kanyang kawalan ng pag-asa at ng maliit na apoy ng determinasyon, ipinasa sa kanya ni Attorney Santos ang isang maliit na piraso ng papel na inabot sa kanya ni Gong Reyes. Nakasulat dito ang 3 salita. Buhay si Sinag. Ang malamig na hangin ng umaga ay tila hindi kayang pawiin ang init na nagmumula sa determinasyong nabuo sa puso ni Gingero Diwa Reyes. Sa tabi niya, nakasakay si Attorney Santos sa driver's seat ng kanilang sasakyan. Ang kanyang muka ay seryoso habang nagmamaneho sila papalayo sa Baryo Kalinaw, papalayo sa mga bulungan at paghuhusga. Sa likuran, nakaupo si Tala. Ang kanyang mga mata ay tila natutulog, ngunit puno ng pag-asa na hindi niya kayang ipahayag. Malapit na tayo, sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Ayon sa impormasyon ni Lita, ang dating nurse, dito siya nagtago pagkatapos niyang tumakas. Napatitig si Gingero Reyes sa labas ng bintana. Iniisip niya ang batang si Sinag, ang batang kanyang kinagisnan, sa mga kwento ng kanyang pamilya, ang batang nawala, na parang bula. At ngayon,
Malapit na niya itong makita. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Lita, kung totoo ang mga papeles, kung totoo ang mga paghihinala nila, ang batang ito ang magiging susi sa lahat. Nang makarating sila sa isang maliit at tahimik na probinsya, malayo sa syudad, agad silang nagtungo sa address na ibinigay ni Lita. Isang simpleng bahay na may maliit na hardin. Tila ordinaryo lamang ito, ngunit may kakaiba sa hangin. Isang paghihintay. Pagbaba nila ng sasakyan, nakita nila si Lita na naghihintay sa may gate. Ang kanyang muka ay puno ng takot, ngunit may halong pag-asa. "Geng Reyes at Rene Santos," sabi ni Lita. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Salamat po sa pagdating ninyo." "Nasaan siya, Lita?" Tanong ni Geng Reyes, hindi na nag-aksaya ng panahon. "Nasaan si Sinag?" Tumingin si Lita sa paligid, tila nag-aalangan. Pagkatapos ay bumulong ito, "Nasa loob po, pero kailangan nating maging maingat. Hindi pa rin po siya lubos na nakaka-recover." Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang loob ay simple ngunit malinis. Sa isang sulok, sa isang maliit na sofa, nakaupo ang isang batang babae. Siya ay mas matangkad na ngayon kaysa sa litratong hawak ni Gingbaro Reyes. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang puno ng kalungkutan, ngunit may kislap ng tapang, ay hindi nagbago. Siya nga si Sinag. "Sinag?" Mahinang tawag ni Gingbaro Reyes, hindi makapaniwala. Dahan-dahang tumingin si Sinag sa kanya. May pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit meron ding pag-iingat. Parang naguguluhan pa rin siya sa lahat ng nangyayari. Lumapit si Gingbaro Reyes dahan-dahan na parang lumalapit sa isang nasugatang hayop. Inabot nito ang litrato ni Sinag na hawak niya. "Ikaw ito, hindi ba?" Tumango si Sinag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Gingbaro Reyes ang kanyang sarili. Lumapit siya at niyakap ng mahigpit si Sinag. Ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal, ng panghihinayang at ng pag-asa. Bumuhos ang mga luha ni Sinag sa balikat ni Geng Reyes, ang mga luha na tila naipon sa loob ng isang taon. "Nandito na ako, Sinag," bulong ni Gingbaro Reyes. "Nandito na ako." Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ibinahagi ni Sinag ang kanyang kwento. Ang takot na naranasan niya sa kamay ni Dr. Montenegro. Ang tulong na ibinigay ni Amaya, ang yata. Ang pagtakas niya patungo sa probinsyang ito, sa tulong ni Lita, ang nurse na natatakot pa rin hanggang ngayon. Ang kanyang pagtatago, ang kanyang takot na muling mahuli. Nakinig si Atty. Santos at Gingbaro Reyes ng mabuti. Kinukuha ang bawat detalye. Ang testimonya ni Sinag ay ang nawawalang piraso ng kanilang palaisipan. Kung mapapatunayan nila ito, kung makakapagsalita siya sa tamang oras, lahat ay magbabago. "Sinag," sabi ni Atty. Santos, matapos makinig ng mabuti. "Alam naming napakahirap nito para sa'yo, ngunit kailangan mong maging matapang. Mayroon tayong paglilitis na magaganap, at ang iyong testimonya ang magiging pinakamalakas nating sandata laban kay Dr. Montenegro." Nag-alinlangan si Sinag. Ang pagbabalik sa nakaraan ay masakit. Ngunit nang tumingin siya kay Tala, na tahimik na nakikinig sa gilid, isang bagong lakas ang nabuo sa kanya. Alam niyang hindi lang para sa kanya ang laban na ito. Para rin ito kay Tala. At para sa kanyang tiyahin na si Amaya, na nagbuwis ng lahat para sa kanya. "Gagawin ko po ang lahat," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Para sa kanila. Sa paglabas nila ng bahay, ang araw ay sumisikat na. Nagbibigay ng bagong liwanag. Dala nila si Sinag, ang kanilang pinakamalakas na saksi. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, mayroon na silang tunay na pag-asa. Habang nagmamaneho sila pabalik, napansin ni Gingbaro Reyes ang pagbabago sa mukha ni Dr. Montenegro sa isang billboard sa tabi ng kalsada.
Ito ang ang niyang ngiti, ang ngiting nagkukubli ng kasamaan. Ngunit ngayon, hindi na ito nagbibigay ng takot kay Gong Reyes. Sa halip, nagbigay ito ng determinasyon. Malapit na, Sinag, sabi ni Gengen Reyes, humahawak sa kamay ng bata. Malapit na tayong magkaroon ng katarungan. Ang silid ng hukuman ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay naroroonan na ng mga tao. Mga mamamahayag na may hawak na kamera, mga kapitbahay na mausyoso at mga kamag-anak na puno ng pangamba. Sa isang panig, nakaupo si Amaya Salcedo. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit may bagong tatag na katatagan sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Atty. Santos, handa nang ipagtanggol ang kanyang kliyente. Nasa kabilang panig naman, ang tila napakakalpado at kumpiyansa na si Dr. Elias Montenegro, kasama ang kanyang abogado. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi din nasasabing salita, sa mga taong naghihintay ng hatol. Para kay Amaya, ang bawat minuto ay parang isang oras. Naisip niya si Tala, ang kanyang anak, na hindi niya alam kung nasaan at kung ano ang kalagayan. Ang pagnanais na mayakap ito muli ay mas malakas pa kaysa sa anumang takot na nararamdaman niya. Nagsimula na ang paglilitis, naglahad ng mga ebidensya ang taga-usig, ngunit tila pawang mga hula lamang ang mga ito, walang sapat na lakas upang mapatunayan ang kaso laban kay Amaya. Si Dr. Montenegro, sa bawat pag-uusig, ay tila lalong nagiging mapagmataas. Ang kanyang mga sagot ay matalas at puno ng pagmamaliit. At pagkatapos, dumating ang sandaling iyon. Ang prosekusyon ay nagtatapos sa kanilang paglalahad, sabi ng hukom. Ang depensa, mayroon pa ba kayong nais ilahad? Tumayo si Atty. Santos. Ang kanyang tindig ay matatag. Mayroon po, Ginoong Hukom. Nais naming ipatawag ang aming susunod na saksi. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Nagkatinginan ang mga tao. Sino pa ang maaaring isaksi? Tila nauubos na ang mga posibilidad. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng silid ng saksi at lumabas siya, si Sinag Villanueva. Isang malakas na hikbi ang narinig mula sa hanay ng mga manonood. Si Amya, na nakaupo sa kanyang upuan, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Sinag, ang batang inakala niyang nailigtas niya mula sa impyerno, ay narito ngayon, nakatayo sa harap ng lahat, buhay at malakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sinag Villanueva, tawag ni Atty. Santos. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Maaari po bang sabihin ninyo sa hukuman ang inyong nalalaman tungkol kay Dr. Elias Montenegro? Nanginginig man ang kanyang tinig sa simula, nagpatuloy si Sinag. Isinalaysay niya ang lahat, ang laro ni Dr. Montenegro, ang mga pagmamaltrato, ang takot, at ang tulong na ibinigay ni Amaya. Ang bawat salita ay tila isang saksak sa puso ni Amaya. Ngunit kasabay nito, isang pagpapalaya. Ang kanyang paghihirap ay hindi na sayang. At ang ipit na yon, sabi ni Sinag, itinuro ang isang ebidensyang inilaba ni Atty. Santos. Ang ipit na yon ay akin. Nakita ko kung paano ito ginamit ni Dr. Montenegro para makalabas ako ng ospital at kung paano ito napunta sa aparador ng nanay ni Tala. Ang mukha ni Dr. Montenegro ay nagbago. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay galit. Sinubukan niyang sumigaw. Kasiraan, hindi totoo yan. Ngunit hindi ito naging epektibo. Sumunod na tinawag ni Atty. Santos si Tala. Ang maliit na bata na sinamahan ni Gengar Reyes ay lumakad papunta sa harapan. Sa kabila ng kanyang takot, tumayo siya ng tuwid. Tala, malumanay na tanong ni Atty. Santos. Narinig mo ba ang usapan ni Dr. Montenegro sa telepono noong isang gabi? Tumango si Tala. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon sa doktor na ngayon ay mukhang naguguluhan. Opo, sabi niya po, gusto niyang patahimikin ako dahil marami na raw akong alam. Isang malakas na buntong hininga ang narinig mula sa mga tao. Ang mga piraso ay nagsama-sama. Ang pagtatago ni Amaya, ang pagkawala ni Tala, ang testimonya ni Sinag, at ngayon, ang direktang pag-amin ni Tala sa banta. Ang lahat ng ebidensyang ito, sabi ni Atty. Santos, tumitingin kay Dr. Montenegro, ay nagpapatunay na hindi lamang si Bibi Salcedo ang may tinatago, kundi ikaw, Dr. Montenegro, ang nasa likod ng lahat ng ito. Ikaw ang nagmamanipula, ikaw ang nagbabanta, at ikaw ang nagtatago ng katotohanan. Ang huling palaso ay nangyari nang magsalita si Lita, ang dating nurse na nasa spectacle room kasama si Atty. Santos. Sinabi niya ang tungkol sa mga gamot, ang mga transaction, at ang mga batang nawala. Sa pagtatapos ng lahat ng testimonya, ang silid ay nabalot ng katahimikan. Ang lahat ay naghihintay sa hatol. Ang hukom, matapos ang mahabang pagmumuni-muni, ay tumingin kay Dr. Montenegro, pagkatapos kay Amaya, at pagkatapos ay sa lahat ng naroroon. Batay sa mga testimonya at ebidensyang inilahad, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang hatol ay, si Amaya Salcedo ay walang sala. Isang malakas na sigawan ng pagbubunyi ang umalingaw-ngaw sa silid. Napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaluwagan. Pagkatapos, ang hatol para kay Dr. Elias Montenegro. At para kay Elias Montenegro, sabi ng hukom, ang kanyang tingin ay matalim. Hinahatulang nagkasala sa mga kasong kidnapping, physical abuse, at pagtatago ng ebidensya. Ang palakpak ay mas malakas ngayon. Si Dr. Montenegro, na dati ay puno ng kumpiyansa, ay bumagsak ang balikat. Ang kanyang maskara ay nahulog. Nang makalabas sila sa korte, sinalubong si Amaya ni Tala na tumakbo papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Sa tabi nila, si Sinag at Gangan Reyes na puno rin ng saya. Ang katarungan ay nagwagi. Ang liwanag ay nanaig sa dilim. Lumipas ang ilang buwan mula nang maganap ang paglilitis. Ang Baryo Kalinaw, na dating nababalot ng mga bulungan at paghuhusga, ay unti-unti nang bumabalik sa dating sigla. Ngunit para kay Amaya Salcedo, ang buhay ay hindi na kailanman magiging tulad ng katik. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito ay hindi na nagdadala ng sakit, kundi ng mga aral. Nakatayo siya ngayon sa tabi ng bintana ng kanilang muling naging tahanan. Hindi na ito ang dating maliit at tahimik na bahay na puno ng lungkot. Ngayon, ito ay puno ng mga alaala. Mga alaala ng pagsubok, ng katatagan, at ng pagmamahal na nagtagumpay. Sa kanyang tabi, nakaupo si Tala, ang kanyang anak, ang kanyang liwanag. Dati, ang mga mata ni Tala ay puno ng takot at pagkalito. Ngayon, ito ay kumikinang sa saya at pagmamahal. Magkayakap sila. Ang init ng kanilang pagkakayap ay nagpapalaya sa anumang natitirang lamig sa kanilang mga puso. Nanay, mahinang sabi ni Tala, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Salamat po. Ngumiti si Amya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namasa. Para saan, anak? Para sa lahat, sagot ni Tala. Sa pagiging matapang ninyo, sa pagmamahal niyo po sa akin, kahit po noong hindi ko maintindihan. Alam ko pong mahal niyo ako. Niyakap siya ng mas mahigpit ni Amaya. Mahal na mahal kita, aking Tala. Higit pa sa lahat ng mga bituin sa langit. Ang pagbanggit ni Tala sa mga bituin ay nagpaalala kay Amaya ng pangalan ng kanyang anak.
isang pangalan na naging simbolo ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa labas ng bintana, nagsimulang lumitaw ang mga unang bituin sa kalangitan na parang mga munting kumikislap na alaala ng kanilang paglalakbay. Maya-maya, isang kotse ang huminto sa labas. Bumaba mula rito sina Jeniang Reyes at Sinag kasama si Attorney Santos. Hindi nagtagal, ang kanilang mga pagbisita ay naging regular. Naging bahagi na sila ng kanilang buhay, ng kanilang bagong pamilya. Pumasok sila sa bahay, dala ang mga ngiti at kwentuhan. Ang dating katahimikan ay napalitan ng tawanan at masasayang pagbabahagi ng mga balita. Nalaman ni Amaya na si Sinag ay nagsisimulang mag-aral muli sa isang bagong paaralan, sa ilalim ng bagong pangalan, isang bagong simula para sa batang iyon na dumanas ng napakaraming hirap. Si Dr. Montenegro naman ay nahaharap na sa mga kaso at ang kanyang impluensya ay unti-unting nawawala. Habang naghahapunan sila, napag-usapan nila ang mga nakaraang pangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdadala ng sakit. Sa halip, ito ay mga kwentong nagpapatibay sa kanilang samahan. Naalala mo pa ba noong una, kitang pinuntahan sa kulungan, Amaya? Tanong ni Jeniang Reyes habang nakatingin kay Amaya. Nakita ko ang takot mo, ngunit nakita ko rin ang lakas na hindi mo pa nagagamit. Ngumiti si Amaya. Hindi ko akalain na ang lahat ng yon ay magbubunga ng ganito. Hindi ko akalain na makikita ko pang muli ang aking anak. Tumingin siya kay Tala na abala sa pagkain, pagkatapos ay kay Sinag na nakangiti habang nakikinig at ang katarungan. Minsan, kailangan lang ng tamang tao na maniniwala sa'yo. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda na si Jeniang Reyes at Sinag na umuwi, niyakap sila ni Amaya at Tala ng mahigpit. Maraming salamat sa lahat, sabi ni Amaya kay Jeniang Reyes. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi dahil sa inyo. Walang anuman, Amaya, sagot ni Jeniang Reyes. Nagawa lang namin ang tama. At ngayon, ang mahalaga ay ang magkasama kayo. Nang makalabas na sila, naiwan sina Amaya at Tala na magkasama. Ang gabi ay bumalot sa kanila, ngunit hindi ito ang kadiliman na dati nilang kinatakutan. Ito ay isang tahimik at mapayapang kadiliman na nabibigyan ng liwanag ng mga bituin sa langit. Naupo sila sa labas, sa beranda ng kanilang bahay, nakatingin sa kalangitan. Nanay, sabi ni Tala, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Ang daming bituin ngayon. Ngumiti si Amaya, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Oo, anak, ang daming bituin, parang mga pangako. At habang nakatingin sila sa langit, sa mga bituing kumikinang, alam ni Amaya na tapos na ang ulan. Tapos na ang mahabang gabi ng pagsubok. Sa harap nila ay isang bagong umaga, isang bagong simula, na puno ng liwanag at pagmamahal. Outro music. A gentle, hopeful melody begins, evoking a sense of peace and closure. It swells slightly, then fades out. Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana po ay naantig ang inyong mga puso sa kwentong ito ng pag-ibig, sakripisyo at katapangan. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may liwanag na darating. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amaya at Tala. Mga minamahal kong tagapakinig, isang malaking pasasalamat ang nais kong ipaabot sa inyo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay
Sa bawat kabanata ng kwentong ito, ang bawat tibok ng inyong puso na sumabay sa bawat eksena, ang bawat luhang inyong inipon at pinakawalan, at ang bawat ngiting nabuo sa inyong mga labi. Iyan ang nagbigay buhay sa mga karakter na ito at sa kwentong ito. Habang sinusulat ko ang bawat pangungusap, ang bawat pagsubok na hinarap ni na Amaya at Tala, naramdaman ko ang kanilang pagmamahal, ang kanilang takot, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang katatagan. Naging bahagi ko rin ang kanilang paglalakbay, ang bawat lihim na natuklasan, ang bawat pagkakamali na nagdulot ng sakit, at ang bawat desisyon na humubog sa kanilang kapalaran. Lahat iyon ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay tungkol sa kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina, sa lakas na maaaring matagpuan sa kabila ng lahat ng pagsubok, at sa kahalagahan ng pag-asa na hindi dapat mawala kahit kailan. Naway ang mga aral tungkol sa pagpapatawad, sa hindi paghusga agad sa kapwa, at sa pagharap sa katotohanan ng buong tapang ay manatili sa inyong puso. Naway ang kwentong ito ay maging paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may darating na liwanag, palaging may pag-asa. Nais ko kayong anyayahan na ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakatumagos sa inyong puso? Ano ang inyong natutunan? Ang inyong mga komento ang magbibigay sa amin ng inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong aming ihahandog. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang mga kwentong magbibigay kulay sa ating mga buhay. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon.